Okay, isang magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat, no, mga idol. So, ngayong araw, mayroon ako ditong ginawang pattern, no. Dahil mayroong nagpatulong sa akin about sa marker nila na ito, 263, no. Pattern 'yan, mga idol. Yan ay ng ay nakita natin, iyan ay isang triangulation pattern. So, paano natin nasabi, mga idol, na ito ay triangulation pattern? Dahil dito yan, mga idol. Dito. Ang compass code, mga idol, ang bawat direction ay may kanya-kanyang numbers. So, kagaya nito, ang north ay 1, ang south ay 9, at ang southwest ay 2, at ang east ay 3, at ang southeast ay 4, at ang center ay 5. Yan, mga idol. Ang 6 ay northwest, ito, at ang 7 ay west. Okay, so ang 8 ay northeast, at ang 9 ay south. Yan. So, alam nyo, mga idol, bawat compass direction ay may kanya-kanya silang numbers, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Yan yung tinatawag na compass code, 'di ba? Ang north tinatawag yan na code 9, ganyan. Kung halimbawa sabihin ni code 9, code 1 ang north, code 1. Kung halimbawa south naman ay code 9. Code 3 east, at code 7 ay west. So ganyan yan. Siyempre pag tinawag na code 2, southwest ka, 'di ba, mga idol? So ayan na, mga idol, ha. Sige, proceed tayo dito. Kaya yan naging triangulation pattern dahil ganito ang nangyari niyan, idol. Dahil yung number na 263, yan ay pattern yan. Ayan, nakita nyo dito, nandito na siya. 263. Ayan. 'Di ba? Naka-triangle yan, mga idol. So ibig sabihin, ito ang north, south, east, at ito ang west. So kung tingnan mo yan sa number na nakalagay doon, ang lalabas niyan ito, naka-triangulation pattern. Ang sentro yung kailangan nilang makuha doon, yung 5. Ito. 'Di ba? Ito. So paano nila yan matumbok yung 5 na yan, mga idol? Madali lang, mga idol. Siyempre, para matumbok mo ang 5 na yan, itong 6 na to, kung nandoon ka sa halimbawa, pag ganito na lang para mas madali. Pagdating dapat sa site, tumbukin ka agad at hanapin yung north. Tapos hanapin ang south, yan. Tapos ang east, at ang west. So madali lang yan, mga idol, no. Tatayo ka lang naman doon, may hawak kang kompas. Ngayon, ang gagawin mo, magkukumpas ka ng mga direction. Ang una-una mo kaagad natutumbukin yung north, 'di ba? Para matumbok mo yung 4 na yan. Yan, para matumbok mo sila, makuha mo kaagad yung compass direction na yan. Tapos ang gagawin, para makuha mo itong center na to na 5, kasi nga 'di ba may given na 263, ang una mong gagawin ay magkumpas ka kaagad ng southwest, kasi 2 ang mauna dun sa number na binigay, ano, 2, 'di ba? O yan, kasunod niya 6 at 3. So ang gagawin doon, pag nakatayo ka na doon at nakuha mo na yung north, south, east, west, ang gagawin mo naman na sunod ay magkumpas ka ng southwest para makuha mo yung unang tawag niyan, given na number, no, sa compass direction. Pangalawa, pag nakuha mo na to, pasa ka ng kahoy para madaling matandaan at hindi na maligaw. Ang gawin naman sa pangalawa, bumalik ka dito sa sentro. Kasi madali na, nakuha mo na yung north saka south, east, west Ang gawin mo ulit, balik ka dito sa gitna. Ang gawin mo, magkumpas ulit ng northwest. Yan, para makuha mo yung 6 na number. Diba? So ngayon, automatic kasi yan. Kapag nagkumpas ka, kung northwest, syempre, ang kabaliktaran niya ay southeast. Ganun lang naman yan
Azimuth, ang ibig sabihin ng azimuth ay yung front at yung back azimuth mo ay yung likuran. So ganun din dito no sa ano ba tawag nito? Dito sa pagkuha ng ito kasi yung major trigram eh. Ito naman yung sub major trigram. So ibig sabihin ito yung major, ito yung sub, yung pangalawa sa compass. Kasi para ka lang naghati ng pi ng cross, o 'di ba? 'Di ba pag ginanyan mo siya equal. So para makuha mo yung gitna, yan yung ano, yan yun sila. Okay, so wag natin masyadong pahabain at pahirapin. Ganun lang kadali. Pagkatapos, bumalik ka ulit sa gitna. Pag nakuha mo na yung 6 na northwest, bumalik ka sa gitna ulit at tumbukin mo yan 3 yang east. Madali lang naman. So sa una pa lang, sa umpisa pa lang, pag nagtumbok ka kaagad ng north, south, east saka west, yung east tawad ka agad kasi yun ang 3. So ang hahanapin mo na lang talaga diyan ay yung 2 at saka yung 6 para makuha mo sila. At pagkatapos niyan mga idol, mas maganda to lagyan nila ng lubid para hindi sila mahirapan. Kasi kung ako nandoon, madali lang to sa akin, 'di ba? So pinapaliwanag ko lang para maintindihan nila pagdating nila dun sa site dahil wala ako dun. O 'di ba, naka-triangulation sila oh. Oh, yung center niyan ang 5. Kaya kung ito ay naka-missing, kung missing ito at walang marker diyan, automatic ito ang ano diyan, dig spot diyan mga idol. Pero kung pagbasihan naman natin, kung pagbabasihan naman natin dito ay intersection. Intersection tayo, automatic dito ang ano niyan, dito magkakaroon ng dig spot. Dito pwede rin, dito pwede rin, 'di ba? Pero sa kadalasan pag ganitong mga triangulation ang pattern mga idol, total hindi ko pa rin naman nakita yung kung ano ang position doon ng marker. Ang pinaka dig spot talaga niyan automatic gitna. Naka triangulation kasi yan mga idol, 'di ba? So ito yung pagkalagay ng marker doon mga idol, kung makikita nyo. Ayan. So ayan, may arrow siya na dalawa daw. Doon sa kabila may arrow din. Ayan, may box pa oh. Ayan. Andito sa baba ang 263. Ngayon, ang may X pa nga pala sa dulo. Ayan. Ang X na yan, pag kinonvert natin yan sa numerical, ito ang X ay katumbas ng 10. Alam naman natin yun, di ba? X is 10. So, hindi natin yan isama kasi baka ang ibig sabihin nitong X na to is tunnel. Okay. So, ganun mga idol. So, ganito ang mangyari dyan. Dahil dito, meron ditong arrow. At ang kasunod niyang arrow isa lang ang ang ganyan niya. Yung pinaka-anchor niya. Ibig sabihin, dito papunta yan. Pabalik dito. So, tama, nandito sa may dalawang arrow na itong magkasunod. Nandito ang tinuturo ng arrow na yan. Itong box na to, wala yan ibig sabihin. Di ko ito kasi pag sinundan mo, dahil yung arrow niya, ayan o, hindi na kompleto yung isa sa dulo. So, papunta ka dito. Dito ka pupunta automatic. Ngayon, dahil naka-triangulation nga, dito pa lang makikita na naka-triangulation sila oh. O, di ba? Naka-triangulation sila. Kung titingnan nyo, ayan oh, lagyan natin ng ayan. Yan, naka-triangulation yan. O, di ba? Kung tingnan nyo, triangulation talaga siya. Yan. So, tama-tama, ang na lang dito, ang gagawin nila mga idol, pagdating nila dun sa site, ikukumpas nila yan para makuha nila yung eksaktong triangulation ng pagka-forma no. Nakaganyan niya siya nakaganyan no. Yan no, triangle na siya. Tingnan ka agad dali lang no. Yan 263 na yan. Ito yan siya Ganito ang mangyayari niyan mga idol. 263 Naka-triangle yan. So napakasimple lang mga idol no. Ganun lang kadali i-decode yung mga number na yan. Pero kung ito naging 4 ito at naging birth year, halimbawa 1964, ganyan, naging 1942. So hindi na ganito ang gagawin natin. Hindi na natin yan dito kukunin no. Hindi na dito natin yan kukunin. Kasi iba na ang pagkuha ng
pagdidecode nun pagka ganun na 4 na numero na ang lumalabas. Yun na ay tinatawag na birth year. So yun ay mayroon na yun problem solving na tinatawag. Pero ito 3 lang, ito ay tinatawag na pattern. Pattern pa to. Pag naging 4 yan, birth year ang kalalabasan yan. Yun na yung sinusolve. Pero ito hindi. Iba to. Compass code lang ang gagamitin dito. Pag ganyan lang. Diba? So, yan. Nakuha kagad natin. Nalaman natin na triangulation. Ang nila, no? So, ganun lang kadali mga idol. Hanggang dito na lang po, no? So, medyo matagal-tagal na rin akong hindi na ganito dahil medyo busy nga ako sa trabaho at saka hindi muna ako nagganito. Hindi muna ako nag-decode. Pasensya na doon sa mga humihingi ng mga humihingi ng mga tulong sa kanilang mga site. So, hanggang dito na lang mga idol. I hope na may natutunan kayo sa aking video ngayong araw, no? Maraming salamat.